nagkukulang sa pang-araw-araw na pangangailangan po namin. Kaya dakila ka, O Diyos, dakila ka papurihan. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantahan sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayong mapakailanman.
kami papabayaan. Kahit ano man mangyari, nandiyan pa rin po kayo sa amin. Maraming po salamat, God. Tunay na nadakilang papurihan ka. Tunay nga mabuting kang Panginoon para sa amin, God. Tunay nga dakilang itaas ang iyong pangalan. Hindi po kami magsasawa magpuri sa iyo, Panginoon God. Hindi kami magsasawang itaas ang iyong pangalan. Dahil karapat-dapat nga itaas ang iyong pangalan. Dahil ikaw ang Diyos na aming Ama. Ikaw ang Diyos na naglikha sa amin, God. Maraming po salamat. Hindi po kami titigil na aawitan ka, pupurihan ka sa lahat-lahat, God. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. O napakabuti mo, di ka nagbabago. Thank you, Father God. Ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't mag-iisa. Yan ang katawan na mayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi.
Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. At minsan pa po ay narito po tayo muling nagkasama-sama upang muli po nating papurihan at dakilain ng ating Amang Diyos sa lahat po ng mga kabutihang patuloy niyang ipinagkakaloob sa kanyang mga anak. Sa mga sandali po ito mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating gagawing pagtanggap sa banal na hapunan. At bago po ang lahat ay atin pong ihanda ang ating mga sarili kung tayo man ay maaring sa palagay natin ay nakagawa ng mga pagkakasala o pagkakamali na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Sa mga sandali pong ito, yun po ay ating ihingi sa Kanya ng kapatawaran at ating pong sikaping maging karapat-dapat po tayo sa lahat po ng kabutihan at pagpapala ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin bilang paghahanda sa pagtanggap sa banal na hapunan. Yumuko po tayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, muli kami pong yung mga anak ay nagpapasalamat. Patuloy kaming nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lakip ang kagalakan sa aming mga puso na muli ay niloob mong sa mga sandaling ito at sa araw na ito, kami ay muli nagkasama-sama. Binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, sa kabila ng mga hadlang sa aming bansa, Panginoon, dala po ng mga salot na umaatake sa buong mundo. Kami dito, Panginoon, sa lugar ng San Pedro ay yung pinagkalooban ng pagkakataon na muli ay magkasama-sama upang patuloy ka naming papurihan, patuloy ka naming dakilain, at patuloy kami, Panginoong, makinig ng mga pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga salita na iyong ibibigay sa amin sa araw nito. Panginoon, amin pong hinihiling na bago po namin tanggapin, Panginoon, ang tinapay at ang katas ng ubas, kami, Panginoon, ay iyong linisin. Sa lahat po ng mga kasalanan at karumihang maring taglay ng aming pagkatao, Panginoon, kami po iyong patawarin at linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isip. Iwaksin namin, Panginoon, lahat ng mga hadlang upang kami ay patuloy mong mapagpala, Panginoon. At kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat nariyan ka sa araw-araw ng aming buhay. Kami binibigyan mo ng lakas, ng buhay, Panginoon, at ng mga inspirasyon sa pamagitan ng iyong kabutihan. Panginoon, nawa, maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa aming gagawing pagtanggap sa dakilang simbolo ng katawan at dugo ng iyong anak, Panginoon, sa pamamagitan nga po, Ama, ng banal na hapunan. Muli kami po ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, ating pong pakinggan ang sinasabi po sa aklat ng Mateo, ika-26 na kabanata, talataang 26 hanggang sa mga sumusunod. Narito po ang sinasabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga lagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa marami
sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng itong alak mula sa ubas hanggang sa araw ng bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Nawa po ang lahat ay napagpala sa ating pagkabasa at pagkaninig ng mga salita ng ating Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Maaari po ba nating bigyan ng clap offerings ang ating Panginoon? Amen. Bago po sa ating pagkakalob, mayroon lang po akong tanong. Na-experience niyo po ba na mangako na hindi niyo po natupad? Siguro meron po sa ating iba na experience or nagawa na, di po ba? Dahil nga po sa kadahilanang tayo po ay tao lang. Hindi po natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Although may mga taong nangangako sa atin na ating inaasahan na hindi naman natutupad. Pero si Lord po hindi po ganun pag nangako. Pakinggan po natin ang Biblia, sabi po sa aklat ng Isaiah, chapter 60 verse 22. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munsing madsa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. No? Napakaganda po na sinabi sa Biblia, no? Na pag si Lord po ay nangako, talagang tutupad po siya sa takdang panahon. No? Sa ating pong pagbibigay minsan, nagkakaroon po tayo ng alinlangan. Dahil iniisip nga po natin minsan ang ating budget ay talagang tayo kakapusin. Kaya nagkakaroon po tayo ng alinlangan. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagbibigay dapat ating pong alalahanin ang pangako ng Panginoon. No? Ang pangako po ni Lord sa mga tapat na nagbibigay ng mga ikapo para sa kanyang gawain. No? Nasabi po niya, ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Kaya dapat po nating alalahanin ang pangako ng Panginoon na yak po ito yung mangyayari at kanyang tutuparin. No? Kaya magbigay po tayo sa ating Panginoon ng buong puso at walang pag-aalinlangan. So, tayo po ay magbigay sa Panginoon sa oras na ito at ating pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Tayo po ay manalangin. O Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, O Lord, na muna sa pagbibigay niyo sa amin, Panginoon, ng buhay at sa kalakasan, O Lord. At maging sa mga pagpapala, O Lord, na aming natanggap, Panginoon, mula sa iyo, sa pamamagitan ng aming mga hanap buhay o negosyo, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, at pinuprovide ang aming mga pangangailangan, O Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagkakaloob, Panginoon, aming itinataas sa inyo ang mga salaping ito, O Lord, na aming ipagkakaloob sa inyo, Lord, na ito po ay inyong pagpalain upang patuloy na magamit, Panginoon, sa iyong gawain. At mas lalo pa, Panginoon, na lumaganap, Panginoon, ang iyong mga salita, O Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagkakaloob ng bawat isa, O Lord, na kami po ay maging bahagi ng iyong ministeryo, O Lord. Sa lalo-lalo nito, Panginoon, sa gawain dito sa iyong iglesia, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Amin po, Panginoon, inaangkin, Panginoon, ang katuparan sa iyo, sa iyong mga pangako, O Lord, na ibibigay niyo po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa bawat araw. Upang kami, Panginoon, ay patuloy na maging pagpapala sa bawat isa, O Lord, at higit sa lagay, Panginoon, pagpapala sa iyong iglesia, O Lord. Ito po ang aming dalangin at pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay magbigay. Umulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Unti-unti lumalakas ang buhos ng ulan.
Umuulan na naman mula sa langit ang kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakas. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakas. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakas. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos sa umagang ito. Palakpakan natin at ang araw na ito sapagkat araw na naman ng Sunday, ano? At bukas ay araw ng mga puso. Purihin ang Panginoon Diyos sapagkat napakabuti ng Diyos sa atin, ano? So sa oras na ito, tayo ay hinihiling ko po ang bawat sa atin na tayo ay tumayo at basahin natin ang Bible at buksan po natin ang mga talata dito sa Santiago chapter 1 verse 16 hanggang 18. Ganito po ang pagkakasabi, minamahal kong mga kapatid, huwag kayong padaya kanino man. Ang bawat mabuting pagbibigay at bawat ganap na kaloob ay mula sa itaas at nagbubuhat sa Ama ng mga liwanag na walang pagbabago ni aninuman ng pagtalikod. Sa kanyang sariling kalooban ay ipinanganak niya tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang maging isang uri tayo ng mga unang bunga ng kanyang mga dinikha. Pagpapala po sa pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Hinihiling ko po ang bawat sa atin na tayo ay manalangin. Ilapit natin sa ating Panginoon Diyos ang ating mapagkaral. Ama naming Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli sa oras na ito, kami po ay lubusan nagpapasalamat sapagkat patuloy po namin naramdaman ng iyong pagmamahal. Araw ng Sunday kami po ay nagkasama-sama ikaw upang ikaw ay luwalhatiin, itaas sa iyong dakilang pangalan. Ama, sabi kami sa iyong mga salita, kaya nais naming mapakinggan na punong-puno ng pagpapala ang iyong mga salita, Ama, sapagkat napakabuti niyo sa amin, Ama. Kainiling namin sa iyo, Ama, na sa umagang ito, pagpalain niyo po kami at aking lalapit sa iyo, Ama, na sa oras na ito, ang iyong lingkod ay patuloy niyo po pagkaluban ng karunungan at nawa ang bawat masambit ng aking mga labi, ito ay kalooban niyo po, Ama, upang ito ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan at pagpapala naman po sa iyong mga anak. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat at idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Sa umagang ito, muli ay hiniling ko ang bawat sa atin ay pumalakpak sapagkat tayo mag-aaral. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, 3 bagay na dapat nating tandaan sa panahon ng pagsubok.
Number 1, alalahanin daw po natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi niya nga dito, minamahal kong mga kapatid, huwag kayong padaya. Mga kapatid, ang buhay ay mahirap. Saan tayo pwede subukin ng ating Panginoon Diyos? Maaaring subukin tayo sa ating mga kapatid na minsan ay hindi tayo nagkakaintindihan sa loob ng tahanan. Maaaring sa magulang, sa hanap buhay, ang ganda ng hanap buhay mo ay bigla ka na lang natanggal na hindi mo alam kung anong dahilan. O kaya yung mag-asawa, nagugulat ka na lang kasi ang sarap ng una nilang pagmamahalan. 1 linggo, patuloy pa rin yung kanilang pagmamahalan. Umabot na 1 buwan, ganun pa rin. Pero lumipas ang panahon, umabot na 1 taon, nagkaroon ng pagbabago. No? Nakikita mo na yung babae at lalaki magkahiwalay na. O kaya ikaw ay subukin ng ating Panginoon Diyos na ngayon mapera ka. Pero pagkaraan ng ilang araw, na problema ka na kung saan ka kukuha ng pambili mo ng pagkain o kung ano pa man. O kaya sa pisikal na pangangatawan. Maaring ngayon malakas ka, pero bukas makalawa, magulat ka na lang. Ay meron ka na palang matinding karamdaman. Kapag dumarating sa atin ang ganong uri ng pagsubok minsan, o madalas may sinisisi tayo, kung hindi sana ikaw, ay hindi ako magkakaganito. Kung hindi mo ginawa sa akin to, hindi ako problema ng ganito. O kaya minsan, sinisisi natin ang Diyos. Naalala niyo po ba si Iba? Anong sabi ni Iba? Kung hindi dahil dyan sa ahas na yan, ay hindi ko sana kakainin itong prutas na ito. Ano rin ang sabi ni Iba? Kung hindi rin sa babae na binigay mo, ay hindi ko magagawang kainin yan. Ganon tayo, madalas may sinisisi tayo. Minsan nasabi natin, kung mapira lang sana ako. No? Kung mapira lang sana ako, hindi ko magawa to. Kung sana ako ay pinagpala mo, minsan kasi namimili ang Diyos ng blessing na binibigyan niya. Pero mga kapatid, alam niyo po ba, paalaala sa atin, na ang pagsubok ay nakadesign lamang para sa iyo. No? Iba sa Kanya, iba sa iyo, at iba naman para sa Kanya. At ito, maganda mga kapatid, napakatalino ng ating Panginoon Diyos. Hindi tayo pare-parehas ng pagsubok. Yung pagsubok niya, hindi pwedeng parehas ng pagsubok mo. At yung pagsubok niya, hindi pwedeng parehas ng pagsubok ng iyong magulang o kaya ng iyong kapatid. May kanya-kanya tayong pagsubok sa buhay, sapagat ang Diyos ay napakatalino. Alam niyo po ba mga kapatid, napakagaling ng Panginoon Diyos? O napakapalad natin. Bakit? Kasi yung pagsubok ko nga kanina, ang sa pagsubok nga ay magkakaiba. Mapalad tayo sapagat yung pagsubok sa atin ay hindi katulad ng pagsubok ni Job. Siguro kilala natin dito si Job. Doon sa mga nagbabasa ng Bible, alam natin yung kwento ni Job. Di ba? Si Job, alam natin na si Job ay napakarami niyang pag-aari, napakarami niyang hayop, pero sa isang iglap, lahat yun namatay. Siguro kung ikaw ay nawalan ka lang ng trabaho, o kaya ay natanggal ka sa pinapasukan mo, meron ka pa namang magulang, meron ka pang kapatid na hanggang magbigay sa iyo ng support. Si Job, mga kapatid, hindi pa tapos, hindi pa siya nakakahugot ng lakas, dumating yung balita na lahat ng kanyang mga anak namatay. Oo, mayroon tayong mga pagsubok na dumarating sa atin. Maaring ang kasama natin, kamag-anak natin, pumapanaw, sapagkat hindi nga tayo forever dito. Pero mayroon naman tayong hanap buhay na mapaghugutan natin ng lakas. Mayroon tayong magulang pa rin. Asawa na magbibigay sa atin ng lakas. Si Job, kaya sabi ko napakapalad natin, napakabuti ng ating Panginoon. Si Job nagkasakit ng buong katawan. Yung kanyang buong katawan. Ikaw, tayo, nagkasakit tayo. Totoo, nagkakasakit tayo. Pero mayroon naman tayong anak na alala sa'yo kung paano ka gumaling. Kung paano ka dadalahin sa ospital. Sukdulan, mangutang para lang ikaw ay matulungan para madala ka sa ospital. At yung asawa mo yun ang nagbibigay ng lakas.
Nagbibigay ng lakas para ikaw ay gumaling. Si Job, mga kapatid, wala na siyang mapagkukunan. Wala na siyang mapagkukunan. Wala na rin yung kanyang anak para sana ay magbigay sa kanya ng lakas. At ito ang masakit. Alam natin na si Job ang sabi sa kanya ng asawa, sumpain mo ang iyong Diyos at mamatay ka na. Napakapalad natin, hindi tayo sinabihan ng ating asawa. May karamdaman tayo. Oo, pero hindi katulad ng kay Job. Nandiyan pa rin yung mga nagmamahal na kapaligid sa atin. Kaya alalahanin po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi rito, mga kapatid, na parito ipinaalaala sa atin na Apostol Santiago na mga pagsubok ay mahalagang bahagi sa espiritual na paglago. Ang sabi rito sa Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 4, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Nakita niyo mga kapatid? No? Ituring daw po nating kagalakan sa ating mga puso kapag dumanas tayo ng iba't ibang pagsubok. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Kaya nga sabi rito, nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Yes, tama, nagbubunga ng pagtitiis. Yung magtitiis ka na, hindi ka na babalik sa dati mong bisyo. Titigilan mo na yung paninigarilyo, titiisin mo, hindi ka na makainom, titiisin mo, hindi ka na ang babae, titiisin mo. Lahat ng yun, yun ay para sa ikakalago na yung espiritual na pananampalataya. At ang sabi nga rito sa Santiago, ituloy po natin yung pagbasa, nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit, ang sabi niya rito, ngunit hayaan ninyo na inyong pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo, sa gayon kayo ay maging ganap at lubos na walang anumang kakulangan, walang kapintasan. Habang tinatalikdan mo ang iyong bisyo, habang ikaw ay binababa mo ang iyong pride, anong sabi? Anong sabi rito? Walang kakulangan, wala kang kapintasan sa Panginoon Diyos. At ito pa ang sabi rito, mayroong advantage sa pagsubok. Advantage. Pag sinabi advantage, mayroon siyang pagpapala na nakalaan para sa taong tumutugon sa katuwiran ng Diyos. Sa Santiago 1, chapter 1, verse 12, sabi niya rito, pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok dahil kapag siya ay nasubok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon Diyos. Yes, tama. Napakagaling ng Panginoon. Dito pa lang sa lupa, yung pagpapala ay ramdam mo na. Yung pagpapala ng Panginoon Diyos. Kapag ambisyo, lahat tinitiis mo na hindi mo na balikan. Ayaw mo na uminom dahil ito'y nakakasama. Yung alak, alam mo, hindi ito maganda sa iyong katawan. Yung sugal, alam mo, ito'y nagiging kapahamakan ng iyong, tinitiis mo lahat yun na hindi mo na gawin. Pagpapala. Kaya makikita natin ang bunga. Mismo sa iyong sariling katawan, mararamdaman mo yan. Tinigilan mo ang bisyo, maramdaman mo yan. Wala kang sakit. Diba? Kapag tinigil mo yung sabong, o kaya sugal, mararamdaman mo yan. Lagi kang may pera sa bulsa. Bakit? Kasi hindi mo dinadala doon sa kung ano-anong sugal. Nakikita mo yan sa iyong pamilya. Yung asawa mo lang, pansinin mo. Ako sa sarili ko, gusto kong i-share sa inyo, gaano kalaki yung pagbabago sa buhay namin, sa pamilya namin. Dati ako'y sugarol. Dati ako'y sabungero. Dati ako'y babaero. Pag umuwi ako sa bahay, stress yung asawa ko. Hindi siya masaya. Pero ngayon mga kapatid, 50 years old na ang asawa ko, tingnan nyo. Hindi halata. Bakit? Pag uwi ko sa bahay, nung nagbago ako, nagbago din siya. No? Pag uwi ko sa bahay, tatanungin ako, bakit ngayon ka lang? Kumain ka na ba? Halika rito at may inihanda kong ulam para sa'yo. Masarap, paborito mo ito. Bago matulog, uminom ka muna ng gamot. Napakasarap. Bakit?
Kasi pag-ibig ang ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos. Pag-ibig ang ibinalik ko sa aking mga anak. At ang ibinalik sa akin ng aking mga anak at ng asawa, pag-ibig din naman. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Ito yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. At mararamdaman mo yan sa iyong asawa at sa iyong anak. Pangalawang bagay na dapat natin tandaan sa panahon ng pagsubok, alalahanin ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Lahat ng mabuti ay galing sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Lahat ng mabuti. Mula noon hanggang sa ngayon. At yung mga darating pa, lahat ito ay mabuti. Ito ay lahat ay galing sa Panginoon Diyos. 2020, nagkita tayo. Uy! Kumusta ka na? Ba't ngayon ka lang dumating? Kumusta ka na? Halika, pasok ka rito. Nasaan ka ngayon? O nasaan ka ngayon nagtatrabaho? Ano ang kalagayan mo? Ang sagot mo sa akin ay, okay lang. 2021, nagkita ulit tayo. Oh, nandiyan ka pala. Kumusta ka na? Uy, may kasama ka na. Asawa mo siya. Mabuti pa kayo, meron na kayong sasakyan. Kumusta ka na? Sagot mo ulit sa akin ay, okay lang. Ganun pa rin, walang pinagbago. 2022, nagkita na naman tayo. Oh, Brad, kanina ka pa pala dyan. Kumusta ka na? Kumusta na? Uy, ang ganda ng kutis mo ngayon na. Saan bansa ka ba ngayon? Sa Canada. Kaya pala. Oh, may anak ka na pala ngayon. Kumusta na kayo? Ang sagot mo sa akin ay, okay. Katulad pa rin ng dati, walang pinagbago. Mga kapatid, gusto kong paalala sa atin. 2020, nagkasakit ang buong mundo. Buong bansa, lahat ng bansa nagkasakit. Marami ang namatay. Maraming negosyo nagsarado. Maraming nalugi. Marami ang nawalan ng trabaho. Dumating pa yung iba't ibang pangyayari, bagyo, lindol, digmaan, patayan. 2022, sa araw na ito, buhay ka, malakas ka. Sasabihin na ba natin na okay lang? Dapat higit nating sabihin, okay ako. Bakit? Kasi mayroon akong buhay ngayon, mayroon kang buhay ngayon, nandito ka ngayon, naglilingkod ka sa Panginoon. Di ba dapat mas natin palakpakan ng Panginoon Diyos? Yung lahat na nasa iyo, mayroon kang hininga, mayroon kang lakas, mayroon kang bahay, mayroon kang asawa na kasama mo, mayroon kang anak. Lahat yan ay galing sa Panginoon Diyos. Ang kawaan ng Diyos ay binubuhos tulad ng banayad na ulan. At lahat ng nasa iyo ngayon ay galing sa Panginoon Diyos. Yung buhay mo, galing sa Diyos yan. Yung bahay mo, ang Diyos yan ang nag-provide para sa iyo. Yung anak at asawa mo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Kaya nga ang sabi rito ni Apostol Pablo sa mga unang Corinto chapter 4 verse 7, ano ang mayroon sa inyo na hindi ninyo tinanggap? Ngunit yamang natanggap din kayo, bakit nagmamalaki kayo na parang hindi kayo nakatanggap? Tanong ni Apostol Pablo. Totoo po yung mga kapatid. Ano ba ang mayroon sa iyo na hindi galing sa Panginoon Diyos? Mayroon kang bahay? Bigay ng Diyos yun para sa hana na iyong mga anak at sa iyong asawa. Bigay ng Diyos. Mayroon kang sasakyan, service ng Diyos yan. Binigay sa iyo para ikaw makapasok, makapunta sa trabaho. Mayroon kang trabaho, kailangan mo yan para mabuhay mo ang iyong pamilya. Binigyan ka ng pera. Ang Diyos ang nagbigay niya para lahat ng pangangailangan mo ma-provide mo sa pamilya mo. Kaya kung mga kapatid, kung mayroon mang dumating sa iyong biyaya, isipin mo lagi ang kabutihan ng Diyos. Yung kabutihan niya. Nung panahon na ikaw nanalangin, binigay niya sa iyo. Nanalangin kang gusto mo siya, gusto mo magkaroon ng trabaho, binigay sa iyo ng Diyos yan. Dumating yung panahon na ikaw ay
nagkaroon ng matinding kahirapan, matinding problema, alalahanin mo ang Panginoon Diyos. Nagkaroon ka ng matinding karamdaman, alalahanin mo ang Panginoon Diyos. Share ko lang po mga kapatid. Actually, na-share ko na to eh. Pero gusto kong i-share ulit sa inyo. Kung gaano kabuti ang Diyos sa pamilya namin, sa buhay ko, sa buhay ng aking asawa, sa buhay ng aking mga anak. 2021, alam po natin na ang sakit ay talagang grabe. Marami ang nangamatay. At ako, nung time na hindi ako masyado niniwala. Pero nung kami ay tinamaan, grabe. Dumating yung panahon na kami ay hindi makalabas sa bahay. Bawal lumabas. Pumunta ng palengke, bawal. Pumunta ng mercury drug, bawal. Lahat ng puntahan namin, bawal. Hindi makabili ng pagkain dahil hindi makalabas. Sa loob na isang buwan mga kapatid, ang refrigerator namin, hindi na uubusan ng pagkain. Isang buwan yun, mayroong nagsusupply sa amin ng pagkain. Isang buwan na hindi kami nakakabili ng gamot, mayroong nagsusupply sa amin ng pagkain. Hindi natin kapatiran. Hindi rin namin kami kaanak. Ginamit siya ng Diyos. Ginamit siya ng Diyos. Pero habang tumatagal, nagkakaroon kami ng matinding karamdaman. Lumalalim yung karamdaman. Talagang grabe, dumating yung panahon na ang aking asawa pupunta sa kabilang kwarto para humingi ng pagkain. Nakaluhod. Hindi na kayang tumayo. Yung anak ko rin, hindi na rin kayang tumayo. Ako naman, mas lalong hindi ko na rin kaya. Wala na akong lakas. Hindi na ako makadinig halos. Yung hininga ko, hirap na akong huminga. Yung busis ko, hindi na ako halos makapagsalita. Tinawagan ako ni Pastor. Sabi niya sa akin, ipagpipray kita. Huwag ka na magsalita, Brad. Totoo po yan. Dahil hindi na talaga ako magkapagsalita. Dumating yung oxygen. Nung dumating yung oxygen, doon ko nakita kung gaano kabuti ang Panginoon Diyos. Doon ko nakita kung gaano ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Kailangan kong bumili ng oxygen para lang yung maging normal yung aking hininga. Pero ang ating Panginoon Diyos, mula pa nung pagkabata hanggang sa mga oras na ito, provide niya ang hangin. Provide niya yung aking lakas. Provide niya ang aking paningin. Lahat ng nasa akin ay provide niya. Sabi ko, napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Ay, ospital, lahat may bayad. Pero sa Panginoon Diyos, libre. Kaya mga kapatid, paalala ko sa bawat siya sa atin, ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos ay walang katulad. Pangatlo at panghuli. 3 bagay na dapat nating tandaan sa panahon ng pagsubok, alalahanin natin ang biyaya ng Diyos. Ang ating pagkaligtas ay galing sa Diyos. Amen. Yes. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sapagkat ang ating pagkaligtas ay galing sa Kanya. Marami ang nagsasabi na natagpuan ko na ang Diyos. Pero mga kapatid, gusto kong paalala sa bawat sa atin. Kung hindi ka unang kinatagpo ng Panginoon Diyos, kung hindi siya nagpadala ng tao at dalhin ka rito, mula ka sa kadiliman, dalhin ka rito at dalahin ka para sa Panginoon Diyos para ikaw ay makapiling. Gumamit siya ng tao. Maaaring ikaw, nagamit ka. Upang magkaroon tayo ng lakas. Ang biyaya ng Diyos ay ganun kalaki, ang kanyang pag-ibig ay ganun na lamang, ang kanyang pagmamahal ay gayon na lamang. Sa panahon na ikaw ay nanghihina, nawala ng pag-asa, alalahanin natin ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ano ang idinudulot sa atin ng pagtanggap natin sa biyaya ng ating Panginoon Diyos? Nagdudulot ito ng bagong buhay. Yes, nagdudulot ito ng bagong buhay. Bakit kailangan natin ng bagong buhay? Bakit kailangan natin bagong buhay? Sapagkat ang luma nating buhay ay isinilang ay punong-puno ng kasalanan at pagsaway tulad ng sinabi sa Santiago chapter 1 verse 14. Ang sabi niya rito, ang pagnanasa ay humantong sa kasalanan at ang kasalanan ay humantong sa kamatayan.
Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo tinanggap ng ating Panginoon Diyos. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Kaya mayroong tinatawag, kaya ang sabi ng ating Panginoon Diyos, mayroong tinatawag na bagong kapanganakan. Kailangan mong ipanganak sa tubig ng bautismo. Ang bagong kapanganakan, ang sabi rito sa Juan, chapter 3, verse 7, ang bagong kapanganakan ay hindi pinagpipilian kung nais mong pumunta sa langit. Amen po ba? Amen. Sino ba naman dito ang pipili na pupunta sa impyerno? Ay wala naman siguro. Natural. Ang pipiliin mo langit. So tinanggap mo si Kristo hindi dahil sa mayroong kapagpipilian, kundi dahil gusto mong pumunta sa langit. At ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay. Alam niyo po kung bakit ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan. 100% na nagsasabi ng totoo, hindi po ito katulad ng tao. Katulad ko, halimbawa, kahit anong ganda ng busis ko, kahit anong pananalita ko kung walang buhay, wala rin silbi. Ang Panginoon Diyos, ang salita niya ay tulad ng parang tabak. No? Parang tabak, ang sabi sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay, aktibo, at ito'y parang tabak. Nakakita na, alam naman po natin yung tabak, di ba? Alam natin yung tabak na kaya niyang pumutol ng sanga sa puno. So, ganun tayo. Makikita natin na ang salita ng Diyos. Kaya nga, pag nakarinig ka, mula nung ikaw ay nabautisman, mayroong pagbabagong naramdaman sa buhay mo. Dati, hindi mo naman ginagawa hindi mo naman dati ginagawa na nananalangin. Pero bakit ngayon? Nananalangin ka na. Di ba? Dati hindi ka marunong magpatawad, talagang galit na galit ka sa tao, pero ngayon mayroon ka ng puso, ramdam mo na nasasaktan ka at narunong ka na magpatawad, marunong ka na magpakumbaba. Grabe. Ang sabi rito, ang salita ng Diyos ay parang tabak. Nararamdaman mo yan. Pinutol niya ang relasyon mo sa kadiliman. Kaya kung mapapansin mo, dati hindi mo maiwanan yung sugal, pero ngayon naputol na ang relasyon mo doon sa paghahangad mo ng pera na galing sa sugal. Dati hindi mo maiwanan yung pambabae dahil nandun yung init ng laman mo. Pero dahil ang salita ng Diyos, ramdam na ramdam mo. Iniwanan mo. Bakit? Kasi yung asawa mo mas mahalaga kaysa sa buhay mo. Kaya mga kapatid, ano man ang dumating sa buhay mo na pagsubok, ano man ang dumating sa buhay mo na tagumpay, ano man ang dumating sa buhay mo na karamdaman, alalahanin po lagi natin ang ating Panginoon Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Yan pa bang comfort na nalulungkot ka ang hindi niya kayang ibigay? Yan pa bang pag-asa sa panahon na nanghihina ka ang hindi niya kayang ibigay? Yung babang maliit na problema ang hindi niya kayang solusyonan. Lahat ng yan ay gagawan ng Panginoon ng solusyon. Problema, napakaliit lang yan. Panghuli mga kapatid, sa panahon ng pagsubok sa buhay, huwag niyong kalimutan ang nag-iisang Diyos. Alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, hindi kanya pababayaan dahil sa iniibig kanya. Alalahanan natin ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Pangatlo at panghuli, hindi kanya iiwang nag-iisa sa panahon na kailangan mo siya. Alalahanin ang biyaya ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Paglabas mo rito sa bahay-sambahan, o nasaan ka man, ang Panginoon Diyos ay lagi mong kasama. Hindi kanya iiwan. Maraming salamat po. Nawa po ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Muli po, hinihiling ko po ang bawat isa sa atin na tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, lubusan po kami nagagalak sapagkat ang kabutihan mo, Ama, ay patuloy naming nararamdaman araw-araw. San man kami paroroon, lagi nyo kaming sinasamahan, lagi nyo kami iniingatan, inilaliw mo kami sa kapahamakan, Ama.
Salamat sa napakabuti mong gawa sa mga dumarating sa aming pagsubok. Ang tagumpay ay lagi niyo binibigay sa amin. Araw-araw, binibigyan niyo kami ng kalakasan. Salamat, Ama, sapagkat ang buhay namin ay patuloy naming inaalay sa iyo. Ayon sa iyong mga salita, nagkaroon kami ng takot sa iyo, Ama. Salamat, Ama. Salamat. Sa oras na ito, sa aming pong pag-alis sa bahay-sambahan, hinihiling namin sa iyo o aming ipinagkatiwala sa iyo, Ama, ang aming buhay, na nawa ay patuloy niyo po kaming gabayan saan man kami paroroon. Ang aming mga lakad, ikaw nawa ang patuloy na mag-iingat sa amin. Ang aming hanap buhay, Ama, o Diyos na buhay, patuloy niyo po itong palaguin at patuloy niyo po itong pananaganahin. Ang pagsasama ng aming pamilya, nawa ikaw ang Panginoon Diyos na patuloy nagbibigay ng kapayapaan upang kami ay patuloy na maging masaya at patuloy na maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming ipinapasalamat at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tanggapin po natin ang pagpapala. Naway lumago kayo sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po sa ating mga bisita na nakasama po natin ngayon. Hope to see you again next Sunday. God bless you. Kasama na